Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinahanap. Dumating ito ng duguan na pasan ang kaniyang maleta at patang-pata. Tinanggap ito ng mabait na pari na walang tanong-tanong dahil sa hindi pa nito nababalitaan ang nangyari sa Maynila. Lalo pang tumibay ang hinala niya nang siya'y makatanggap ng telegrama at mahigpit na tumutol si Simon na magpagamot sa doktor ng punong lalawigan. Bakit kaya ayaw magtago ni Simon? Sumang-ayon si Simon na siya'y alagaan ni Don Tiburcio, ngunit kulang siya ng tiwala rito. Naging suliranin tuloy ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Hindi halos makagalaw ang may sakit at lalo nang hindi tatagal sa malayong paglalakbay. Nahihirapan ka po ba, Ginoong Simon? Bahagya po, ngunit matatapos ng aking paghihirap sa loob ng ilang oras. Ngunit anong iyong ginawa? Diyos ko, anong iyong ininom? Diyos ko, anong iyong ginawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa ay nagawa niya. Hindi ako dapat mahuling buhay. Di naman. Maaring makuha ang aking lihim. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa pa. Makinig ka. Malapit nang gumabi at hindi dapat magaksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa iyong aking lihim. Sayang lamang. Wala na akong lunas. Anong ibig ninyong gawin ko bago sumapit ang ikawalo? Patay o buhay? Patay oo. Ngunit buhay hindi. Nais kong paliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Sinikap ni Padre Florentino na humanap ng pangontra sa lason, ngunit pinigilan siya ni Simon. Nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, napaurong ang pari ng buong pagsindak. Ngunit madaling nakapigil at humandang makinig. Isinilaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasal sa kanyang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat: pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan. At kaya lamang niligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Isinumpa niyang maghiganti, kaya taglay ng kayamanan ng mga magulang, nagtungo sa ibang lupain at pinagbuti ang pangangalakal. Nakilala niya ang general na nooy komandante, ang naging makakilala niya dahil sa pangungutang sa kanya. Naging kaibigan ng mabatid niya ang kataksilang ginawa nito. Sa tulong ng kaniyang salapi ay natulungan niya ang general na madestino rito sa Pilipinas at ginawang bulag na kasangkapan sa paggawa ng Simon, kasamaan. patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang iyong mga pagtitiis at pahintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparusahan ng iyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtamo ng kamatayan sa kamay din ng sinusulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa sa kanyang sinisira ang iyong mga paraan. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niyo'y ay isang paraang mahiwaga. Sundin natin ang kanyang kalooban. Ganun pala'y.
Bakit niya ipinagkait sa akin ang tulong? Sapagkat gumamit ka ng kaparaan na hindi niya pinahihintulutan na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang kaparaan. Tinatanggap ko ang iyong paliwanag. Ako nagkamali, ngunit sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa sa akin? Bakit niya pinabayaang magtiis ang maraming karapat-dapat, mga tapat ang loob, ang mga nagtitiis sa mga pagpapahirap? Ang mga tapat ng loob at ang mga karapat-dapat ay kailangan magtiis upang ang kanilang adikain ay kumalat at malaman. Mayroong din hatol ang pag-uusig ng Diyos sa mga maninil. Alam ko po, kaya nga pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay nga, inalubhaan ninyo ang kinulukan sa pag-asang may kabulukang niyan na rin ang papatay sa pamahalaan. Ngunit papatay rin naman ang mga mamayang walang dangal at napapaalipin sa loob ng bayan at ang mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Magtiis at gumawa. Magtiis, gumawa, madaling sabihin yan. Kapag nagtitiis, ang gumagawa ay ginagantimpalaan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga kahapag-habag na nagtiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila nagawa, mga pinatay upang itago ang krimen ng iba, mga amang inilayo sa kanilang anak, ang magdurusa at kumaway kalooban ng Diyos. Magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon, isang Diyos na nagpaparusa sa ating kawalan ng pananalig, sa ating mga masasamang hilig at di ganoong pagpapahalaga sa kabutihan. Samantalang hindi pa handa ang bayan, samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas, na hindi lubos na nanalaman ang kanyang gagawin, mabuti pa ngang siya'y mabigo. Bakit kailangan ibigay ng asawa sa lalaki kung hindi niya ito minamahal ng lubos at hindi sa handang magpasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya ng lalong mahigpit na pagpigil at pagpisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ng ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Nasaan na ang kabataang nagpupuwis ng buhay upang hugasan ang gayon karaming kahihiyan, ang gayon karaming krimen, mga gayon karaming bagay na kamuhi, malinis at walang bahid dungis? Kanilangang maging buhay na alay upang ang handog ay magiging karapat-dapat. Saan kayo namumuroon? Kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na tumakas na sa aming mga ugat. Hihintayin namin kayo, kabataan. Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa bangin, nakaharap sa dagat Pasipiko, dala ang kahang bakal na kinilalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat, nakita niya ang arimbuhay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan.